Sa hindi kalayuan ay napansin ko ang lola na ito na nakaupo sa hagdan ng overpass. Ano kaya ang ginagawa dito ni lola kung bakit siya nandito? Sa gitna ng katirikan ng araw ay tinitiis niya at siya ay nakaupo sa simento. Ano kaya ang kwento ni lola at nasaan kaya ang kanyang pamilya? Ang kwento ni lola, panuurin po dito sa aking channel, Uragon Pinoy. Ngayon, pagkain po. Salamat na. Opo. Nay, ba't nandito po kayo, Nay? Nagpapalimos. Tagasan po kayo, Nay? Bangkusay. Bangkusay po. Ilan taon ka na po? 68 na ako dito. November 6. Pero meron ka pong pamilya, Nay? Meron. Wala na yung mga anak ko, kinalila ako. Kaya ito nanganap doon ko. Nasaan po yung mga anak mo, Nay? Hindi ko na nakikita, anak eh. Iniwanan ko sila. Ayoko na. Naglalaba ko, ang dumami anak. Nay, nandito rin po sila sa Manila. Sa Pampanga na. Nasa Pampanga po sila, yung mga anak niyo po. Hindi, isa. Pampanga. Isa, nasa Pasig. Tatlo anak ko pero patay na isa. Lalaki. Dalawa na lang po ang natitira. Nay, ang init ng panahon. Ato ko nandun. Opo, anong oras po kayo na umupo po dito? May isa alas 2. Isa alas 6. Kasagsagan ng init yun, Nay. Ang anak eh. Tapos uuwi pa po kayo mamaya, Nay. Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi na po kayo uuwi. Naku, Nay, mabuti malakas pa kayo. Masakit na yung mga ganto ko. Mga tuhod niyo po. Nabaldag ako sa inasal. Lakas ang baldag ko, pati ito masakit. Nay, hindi kayo pwede sa anak niyo, Nay? Ayoko naalila ako. Ay, naalila ka po. Ano pong pangalan mo, Nay? Crazy, anak. Mercy. Mercy. Gustuhin niya daw tumira sa kanyang mga anak. Pero ginagawa daw siyang alila at hindi daw magulang ang turing sa kanya. Kaya mas pinili na lang daw niyang mabuhay ng mag-isa at manglimos sa kalye. Kung makikita ng kapitbahay namin, sinesiyete kami, naiingit sa amin. Ah, ganun po. Hindi ka alam mong awawa kami rin. So, ibig sabihin ay kaya ayaw mo sa mga anak mo kasi naalila ka. Kaya- alaman ng Diyos yan. Kaya mas gusto mo na lang mabuhay ng ganito lang. Eh, paano yan ay tatanda ka? May isa ako apo, inalagaan ko rin, kawawa. Yung naging asawa niya, pinalo, kinuha ko. Sabi iba-iba asawa ng anak ko. Ay, iba po yung asawa. Iba-iba anak. Eh, ibig sabihin, nabubuhay ka na lang ngayon, na sarili mo na lang. Ayun ate ko, sama kami. Magkasama kayo ng ate mo. So yun, Nay, kain po kayo, Nay. Ingat po kayo dito palagi, ano? Salamat ha. Opo, anong pangalan niyo po, Le? Sila. Percy po. Oo. So yun, Nay, ingat po kayo, Nay, ha? Sorry na ka, maginip ka. Opo. Ingat po. Salamat naman. Opo, kain po kayo, ano? Huwag mo na ako dyan dahil kasi naiingit sa amin. Sila, nagnanakaw ng kuryente, magano. Kami, eto, nakikitira lang kami sa kapatid kong. Nakakalungkot isipin na meron pala talagang mga anak na kayang pabayaan at tiisin ang kanilang magulang. Matapos alagaan at palakihin, ay pababayaan na lang pagdating ng panahong tumanda na ang kanilang magulang at hindi na nila kaya. Muli po, ito po si Uragon Pinoy at salamat po sa inyo pong suporta.